Isang lubhang nakahahawa, lubhang nakakahiya, at ganap na delusyonaryong psikolohikal na virus ang kasalukuyang humahawa sa pinakamadilim at pinakahindi Two-time makatwirang mga finalist. sulok ng pandaigdigang internet ng tennis. Ang nakakagambalang fenomenong ito ay agresibong pinapagana ng isang malalim na madamdamin, ngunit ganap na walang pinag-aralang kaswal na base ng mga tagahanga na sadyang hindi kayang tanggapin sa emosyonal ang malupit, matigas ang ulo at brutal na katotohanan ng mga piling profesional na esports. Kasunod ng nakakagulat at nakakadurog ng pusong pagbagsak ng pandaigdigang sensasyon ng Pilipinas na si Alexandra Ayala laban sa mabangis at agresibong 2017 French Open champion na si Helena Ostapenko sa Linz Open. Isang malaki, lubos na pinag-ugnay at ganap na maling akala na tsismis sa internet ang nagsimulang kumalat ng agresibo sa buong mundo ng tennis. Aktibo at malakas na sinasabi ng malalaking social media account, fan page at mga forum na may matinding kinikilingan na kasalukuyang iniimbestigahan ng WTA ang laban. At dahil sa matinding paghadlang ng mga manonood at umano'y hindi sportsman na pag-uugali, ang round of 16 showdown ay mahimalang opisyal na mauulit. Maging ganap, hindi maikakaila at lubos na malinaw tayo ngayon din. Ang chismis na iyan ay ganap, walang duda, at lubos na kawawa. Walang talagang 0% tsansa, walang posibilidad sa matematika, at walang burokratikong preseden para maulit ang laban na ito. Agresibo nating sisirain ang ganap na luma, ngunit ganap na mahigpit na aklat ng mga tuntunin ng WTAU. Ilalantad natin ang ganap na katotohanan sa likod ng apaghaharap ni Ostapenko sa mga manunood na lubos na ipinapalaganap, at maghahatid tayo ng isang malakihan at lubhang hindi komportabling realidad sa isang fan base na desperadong nagmamakaawa para sa isang corporate bailout sa halip na humingi ng pananagutan sa atleta, para tunay na maunawaan ang napakalaking kawalang saysay na nagtutulak sa mga chismis tungkol sa replay ng laban. Dapat mong maingat na suriin ang napakadilim, nakakasakal, at ganap na walang patawad na legal na balangkas ng Women's Tennis Association. Gustong-gusto ng tradisyonal na media sa palakasan na makakuha ng mga murang click sa pamamagitan ng pagpapanggap na ang WTA ay isang ganap na pabago-bago, malalim na may empatiya na organisasyon na aktibong nagmamalasakit sa emosyonal na damdamin ng mga sumisikat na superstar. Ngunit sa malamig, matigas, at ganap na walang awa na katotohanan ng pandaigdigang negosyo sa palakasan, ang WTA ay nagpapatakbo sa ilalim ng isang napakahigpit, malalim na burokrasya at ganap na walang kompromisong hanay ng mga legal na batas. Sa buong kasaysayan ng profesional na tennis tour na lumipas ang maraming dekada, ang isang natapos na laban ay hindi kailanman opisyal na nabaligtad, nabura sa mga record na libro, o naulit muli sa pamamagitan ng matematika. Dahil lamang sa ang isang manlalaro ay labis na nagambala ng mga manonood o dahil ang isang kalaban ay nakipagtalo ng napakatindi at matagal sa chair umpire. Ang mga laban ay hindi naulit muli dahil sa pinaghihinalaang pagbabago ng momentum. Ang mga laban ay hindi naulit muli dahil ang isang malakas at nakakainis na tagahanga na nakaupo sa Austrian front row ay aktibong sumigaw sa kritikal na second serve. Ang kaswal na mga tagahanga sa internet ay agresibong lumilikha ng mga katang-isip na legal na butas na sadyang wala sa aktwal na mundo ng profesional na tennis. Kapag opisyal ng tinawag ng chair umpire ang laro, set, laban at pisikal na lumapit ang dalawang atleta sa net upang isagawa ang pangwakas na pakikipagkamay, ang resulta ng matematika ay permanente, hindi maikakailang nakaukit sa immortal na mga aklat ng kasaysayan gamit ang makapal na itim na tinta. Nanalo si Helena Ostapenko sa laban na yon sa tennis, 6-4, 7-5 POAS. Opisyal nang naibigay ang mga puntos, opisyal nang naibigay ang premyong pera. Si Ostapenko ay pisikal nang nakarating sa quarterfinals. Ang ideya na ang isang napakalaking bilyon-dolyar na korporasyon tulad ng WTA
ay ganap na pipigil sa isang naka-schedule at internasyonal na ipinalabas sa telebisyon na paligsahan upang pilitin ang dalawang piling atleta na bumalik sa dinurog na pulang luwad upang muling isagawa ang isang laban. Dahil galit ang internet ay isang tunay at walang humpay na kwentong engkanto. Dapat tayong agresibong sumisid sa piling taktikal at psikolohikal na realidad ng partikular na insidente na aktibong nagpasimula sa napakalaking alon ng pandaigdigang maling akala sa internet. Agresibong itinuturo ng mga kaswal na tagahanga ang magulong sandali sa ikalawang set ng si Jelena Ostapenko. Nalubos na nahaharap sa isang nakakatakot at tila hindi malalampasan na 5-1 na kalamangan, ay aktibong nakisali sa isang malaki at kitang-kitang pagtatalo sa isang nakakagambalang manonood sa Austrian crowd. Malakas na sinasabi ng mga madamdamin at emosyonal na tagahanga ni Anne Alexandra Ayala na aktibo at ilegal na ginamit ni Ostapenko na ang partikular na komprontasyong ito bilang isang hindi inaasahang medical na timeout na sadyang gumagawa ng peke at artipisyal na pagkaantala ng laro upang tuluyang ma-ice out ang batang Pilipina at tuluyang masira ang ritmo ng kanyang serving. Sinasabi nilang ito ay isang hindi maikakailang patunay ng ilegal na paglalaro na hayagang nangangailangan ng isang buong replay ng laban. Ngunit kapag tuluyan mong inalis ang malakas na emosyonal na pagkiling at tiningnan ng direkta ang malamig at matigas na psikolohikal na topografiya ng esport, mapagtatanto mo na si Ostapenko ay walang ginawang ilegal. Ang pagrereklamo sa chair umpire tungkol sa isang lehitimong hadlang ng tagahanga ay ganap na nasa loob ng ganap na legal na karapatan ng sinumang propesyonal na manlalaro sa tour. Pisikal na pinayagan ng umpire ang pagkaantala, aktibong pinangasiwaan ang interaksyon ng mga manonood at opisyal na ipinagpatuloy ang laro sa loob ng mga legal na parametro ng esport. Ito ba ay lubhang magulo? Oo naman. Ito ba ay lubhang nakakadismaya para kay Ayala? Walang kahit isang anino ng pag-aalinlangan. Ngunit ito ay ganap na hindi isang paglabag sa mga pangunahing patakaran ng tenis na, sa loob ng 1,000,000 taon, ay kailanman ay magbibigay katwiran sa isang replay sa matematika. Kinilala lamang ni Ostapenko ang isang ganap na pagalit na variable sa kapaligiran. Aktibong dinala ito sa unahan ng laban at ginamit ang nagresultang kaguluhan upang ganap na i-reset ang kanyang sariling magulong utak. Hindi ito isang cheat code. Ito ang brutal at ganap na legal na realidad ng mga nangungunang propesyonal na esports. Ang napakalaki at lubos na kapakipakinabang na taktikal na realidad na ito ay direktang nagdadala sa atin sa ganap, hindi maikakaila at nakakasakal na konsepto ng elite psychological warfare na siyang tiyak na hindi lubos na nauunawaan ng mga kaswal na tagahanga. Kapag aktibo kang nakikipagkompetensya sa pinakamataas na antas ng tour, laban sa mga dating kampeon ng Grand Slam, hindi ka lamang naglalaro ng pisikal na laro ng pagpalo ng isang malabong dilaw na bola sa ibabaw ng net. Aktibo kang nakikibahagi sa napakadilim, nakahiwalay, at lubos na pabagubagong psikolohikal na labanan. Ang mga piling veterano na matitigas ang ulo at handa sa labanan tulad ni Jelena Ostapenko ay ginugol ang kanilang buong buhay sa pagmaster ng ganap na madilim na sining ng manipulasyon ng momentum. Aktibo at walang awang ginagamit nilang sandata ang kapaligiran. Ginagamit nilang sandata ang mga manonood. Ginagamit nilang sandata ang tiyak na tiempo ng kanilang mga pag-alis ng tuwalya. Ginagamit nilang sandata ang kanilang mga pagsabog ng emosyon upang ganap na baguhin ang geometric na temperatura ng arena. Aktibong pinangungunahan ni Alexandra Ayala. Ang laban, hawak ang napakalaking pangkuan na lamang. Naganap na nagdidikta sa mga baseline rally gamit ang kanyang mabigat na kaliwang topspin na Rafa Nadal Academy. Napinya ng husto ang kanyang kalaban sa sahig. Ngunit ang eksaktong millisecond na iyon na si Anne Ostapenko ang nagpasimula ng lubhang nakakagambalang pagkaantala, na tuluyan at marahas na nawasak ang malinis at malamaki ng konsentrasyon ni Ayala.
Ang brutal at walang patawad na aral dito ay hindi nanandaya si Ostapenko at dapat ulitin ang laban. Ang brutal na aral ay si Alexandra Iyala ay tuluyang nabigong makaligtas sa kaguluhan. Ang isang tunay na immortal at henerasyon-henerasyong kampeyon ay dapat talagang magtaglay ng nakakatakot at malamig na dugong likas na mamamatay tao upang tuluyang baliwalain ang sirko na nangyayari sa kabilang panig ng net, dumiretso sa service line at marahas na iserve ang laban. Hinayaan ni Daniela Nos na ang mga panlabas at hindi makontrol na variable ay aktibong tumagos sa kanyang sariling biomechanical na pagpapatupad na nagresulta saan isang ganap na kapahapahamak na 0% na panalo sa kanyang pangalawang serve. At isang ganap na sunod-sunod na sirang mga laro sa serbisyo. Ang pagkatalo ay ganap na idinidikta ng matematika ng isang pagkabigo ng mental na pagpapatupad, hindi isang pagkabigo sa aklat ng mga patakaran. Ngunit ang pinakamapanganib at pinakanakakalason na aspeto ng mga gawa-gawang tsismis tungkol sa replay ng laban ay ang malalim at nakakatakot na psikolohikal na pinsalang aktibong idudulot nito sa pangmatagalang pag-unlad ni Alexandra Iyala. Kapag ang isang masigasig at lubos na dedikadong tagahanga ay agresibong pinalibutan ng isang batang 20 taong gulang na atleta ng malalaki at nakakaaliw na mga dahilan, aktibong nilalason nila ang kanyang sukdulang potensyal. Kung matagumpay na makumbinsi ng kaswal na internet echo chamber si Iyala at ang kanyang piling coaching staff na siya ay tuluyang ninakawan, na ang laban ay hindi patas at na kahit papaano ay nararapat siyang makakuha ng burokratikong bailout, tuluyan nilang aalisin ang kanyang pananagutan sa atleta. Ang paglago, ganap na biomechanical evolution, at nakakatakot na mental na katatagan ay tanging nabubuo sa napakadilim at napakasakit na apoy ng malaki at nakakadurog ng pusong pagkatalo. Kailangan talagang maramdaman ni Iyala ang buong, nakakadurog, at lubos na bigat ng pagkawala ng 5-1 na lamang laban sa isang Grand Slam champion. Kailangan niyang pisikal na maranasan ang mapait na pagkadismaya. Kailangan niyang tumingin ng direkta sa malamig at matigas na salamin at lubos na kilalanin na nang dumating ang matinding nakakatakot na presyon ng pagtalo sa isang nangungunang kalaban, tuluyang naglaho ang kanyang pangalawang serve at marahas na nabigo siya ng kanyang killer instinct. Ang mga piling tao at lubos na dalubhasa sa Rafa Nadal Academy ay hindi bumubuo ng mga immortal na kampeon sa pamamagitan ng paghahain ng mga walang kwentang petisyon sa internet para sa mga replay ng laban. Bumubuo sila ng mga kampeon sa pamamagitan ng agresibong pagmarcha pabalik sa practice court, ganap na pagsira sa mga depektong mekanismo, at paggugol ng 1,000 oras sa masusing paggawa ng isang second serve na lubos na sinasandata na hindi na kailanman masisira muli sa ilalim ng pressure. Ang mentalidad ng biktima ay ang ganap at hindi maikakailang kamatayan ng kadakilaan. Ang mga tagahangang nagtutulak ng katawa-tawang tsismis na ito ay aktibong nagtatangkang gawing isang napakababasagin at ganap na protektadong biktima ang isang magiging pandaigdigang titan. Opisyal nang tumigil ang orasan sa Linz. Tuluyan nang tumigil ang pagring ng malalaking alarma at ang ganap na katotohanan ng sitwasyon ay nakasulat na sa hindi maikakailang bato. Aktibo at may kumpiyansa naming ipinapaalam sa buong pandaigdigang internet ng tennis ngayon at talagang hindi kami umaatras sa napakalaking pagsubok na ito ng realidad. Ang laban sa pagitan nina Alexandra Iyala at Helena Ostapenko ay ganap, buo at permanenteng tapos. Wala nang replay, wala nang mahiwagang interbensyon ng korporasyon. Ang huwaran ng pandaigdigang tenis ng kababaihan ay nangangailangan ng lubos at hindi matitinag na katatagan ng pag-iisip. Natanggap na ng Pilipinas superstar ang sukdulan at pinakamalupit na edukasyon sa buong propesyonal niyang karera. Ang pagkatalo sa mga manlalarong tulad ni Helena Ostapenko din sa mabigat na European clay court ay hindi lamang tungkol sa hilaw na lakas.
Ito ay tungkol sa ganap na paglampas sa pinakamadilim at pinakamagulong psikolohikal na digmaang maiisip. Opisyal nang naramdaman ni Yalaw ang nakakatakot na bilis ng desperadong pagbabalik ng isang Grand Slam champion at aktibong gagamitin niya ang napakalaking pagkawasak na ito bilang high-octane rocket fuel para sa kanyang ganap na pagangat. Ang revolution ay hindi kailanman kinansela ng isang Austrian spectator. Ito ay agresibo lamang na sinubukan sa pinakamalalim na bahagi ng esport.